Good morning mga Kasalis TV. Ayan. Sa mapayapang araw sa ating lahat. At katatapos na natin magpakain ng ating mga alaga at medyo maulan ngayon. Ayan. At may mga dala tayong burjak at saka isda natin dyan. So ayan, basa ang paligid natin dahil umaambon kagabi pa. Ayan. Ngayon guys, ang atin i-share ngayon ay itong problema minsan talaga na hindi natin maiwasan ay yung hen na nangangain ng egg. Ito si Igna, nag-drop na to ng egg. Ang problema ay pag nakita niya, kinakain niya talaga. So hindi pa naman siya nasanay kung sumampag yan sa pugad na yan at may mga fake egg yan. So nag-egg siya rito sa baba at nung tinuka niya, yun, kinain niya talaga yung egg niya. So baka masanay, so iiwasan na natin ngayon yan. Kaya gagawa tayo ng battery cage para sa kanya kasi sayang yung magiging egg niya, no? Yan, nangain ng egg yan. Ito naman, hindi naman. So sanay siya mag-egg dun sa taas na yan. At meron pa tayong isang hen na nangain talaga ng egg. Ito si Kaguya. So maraming beses ito sana nag-egg. Ang problema, hindi ko maabutan kasi laging basag or kinakain niya. So ito, malapit na rin ito mag-egg. So gagawa na natin tayo ng battery cage para sa kanya guys, no? Hindi naman tayo pwedeng bumili ng battery cage na pan Texas dahil hindi talaga sila kasya. So gagawa tayo ng battery cage na para sa kanila, DIY. Pero bumili tayo ng isang tawag ba rito, collapsible na kulungan na malaki. At papakita ko sa inyo guys yung ating gagawing battery cage para sa kanila. So ito guys, nabili nating collapsible na kulungan. Ayan, medyo malaki to guys. Pinili ko yung double XL kasi yung XL medyo mababa rin para sa kanila, sa ating mga hen na Shamu o Giant. So ito ay double XL kasi yung XL hanggang dito lang So ito double XL yan. Yan ang binili natin para malaki. So yan ang gagawin natin na battery cage para yung itlog ay hindi niya makain. So kung paano, samahan nyo guys. At bagong lahat, ang presyo nga pala ito nung nabili kong battery cage ay 900 pesos. So mura lang yan guys kasi napakalaki talaga. Ayan. So banda rito sa baba, ayan, ito yung pinaka flooring nya, no? Yung pinaka ano nya. So maglalagay tayo ng stopper dito. Stopper yan. Lagyan natin stopper yan, tali or kahoy din. Pati doon sa kabila. Tapos pag may stopper na tayo rito, basta yung sukat yung egg, no, mula dito sa ano, ganyan. Yung lulusot yung egg. O stopper dyan. Pag may karoon tayo ng stopper dyan, magsasapin tayo ng depende kung anong sasapin nyo, kahoy o sa akin buho or kawayan. Lalagyan ko dito 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yan pinakasapin. Ngayon pag nasapin na natin yan, pinakasaig nyan, doon pupunta yung egg nya sa sulok na to na may sapin. Siyempre para hindi mabasag, lagyan din natin to ng medyo malambot na bagay o kung goma or basahan para kung gumulong yung egg, yung impact malakas, malambot yung sasalo para hindi mabasag yung egg natin. So paano gumulong yung egg, no? Siyempre mula dito sa taas maglalagay tayo ng sapin dito ng kahit dos, no, yung taas. Iaangat natin ng dos o kahit ganyan lang o uno o uno media. Iaangat natin, lagyan natin ng kahoy. Para kung umeg siya, gugulong papunta ron sa baba. At hindi niya na makukuha o matutuka yung egg na ilalabas niya. So mamaya guys, papakita ko sa inyo yung finished product at yung mga gagamitin natin. Tara guys, samahan nyo ako. So ito guys, kumuha tayo ng 5 buho or kawayan. Yan ang pinakasaig natin para yung itlog pupunta doon, no? Kagaya sinabi ko, itatagilid lang natin ng konti
At ito yung may stopper tayo rito. Tali ang ginamit kong stopper. Ayan. At patungan niya yan, hindi bababa yan. At pumatong siya dyan kasi masikip na may stopper natin. At lalagyan pa natin dito ng tali para kung sakali sasalo dyan sa sahig. So ayan. Tatalian ko na lang to para hindi gumalaw yung mga buho na yan. Tatalian ko na lang yan, ikakapit ko na lang para hindi gumalaw-galaw. So yung egg, ang importante mapunta rito sa loob dito na hindi niya matutuka. Gugulong doon. Mula, kung doon siya mag-e-egg, gugulong yan dito sa sulok. So, ito napakahalaga na may harang para hindi niya matuka. So, mamaya, tatestingin natin at itatali ko muna yung magkabilaan na yan. So, ito mga ka-Shamu, ka-Giant Breeders, na tapos na natin yung ating ginagawang DIY battery cage. Ayan. So, meron na rin tayo ditong rubber para kung babanggaman yung itlog yan ay malambot, hindi bakal, no? So, ito yung sahig para mapunta yung egg dun sa ilalim. At nalagyan na rin natin ng elevated na o ika nga tinaas natin ng 2 inches para magkaroon ng slide para pag slide dito gugulong dun sa gitna o sa dulo. So tingnan natin guys kung pwede, kung gugulong talaga, no? At pwede naman itaas pa natin ng konti. So halimbawa dito yung egg, may sample tayo na egg, ano? Yan dito egg. So yan ang egg, ayun. So dun gugulong dun. So nakikita kong diferensya. Pwedeng magdagdag pa tayo guys. Magdadagdag pa ako ng isa pambuho or dalawa. Kasi baka maabot niya pa ron, no? Medyo maliit pa yung yung allowance. Baka maabot niya pa na kanyang leeg. So dadagdagan na natin guys at okay na, yari na to. Ayan guys, iniwan natin kanina. Nakakain kasi ng egg yan. Kaya gumawa tayo ng DIY battery cage na malaki. Ayan. Ayan, silipin natin ng egg. Andun. Ayan guys, oh. So, hindi niya natuka. Kasi gumulong sa ilalim. Diba guys, natin yan. Okay. Effective.